po kayo ulit makabuo. Ang kaya nyo, marami na kayong buko. And this song is very special kasi ito po yung pinakaunang simulan ng aking magandang asawa, si Ate Susan. Well, written in 2002. But to give context to the song, kahit ang po nito'y maghani ka. But naalala ko lang as we're about to travel back to the Kingdom of Saudi Arabia on Tuesday, because we're going to be doing some ministries from September 16 to October 9. We're traveling to Riyadh, to Jeddah, and to Yanbu. Baka po may mga kamag-anak kayo doon na we would be glad to fellowship with them sa Riyadh, Jeddah, and Yanbu. Marami po hindi nakakaalam na I spent 2 years of my teenage life sa Kingdom of Saudi Arabia. Mga 2021. Di ba, 1988. 1986 to 1988. Pagkatapos ng People Power Revolution, dinala kami ng aking parents. My late dad was working in Saudi Arabia, so nagkaroon siya ng privilege to bring his family to Saudi Arabia. So I spent 2 years of my life kasi I need to go back. Kami magkapatid, kailangan bumalik para makapag-aral ulit. Noong time na yun, we stayed in Yanbu, kaya napaka-special nitong trip namin ngayon kasi babalik kami dun sa 2 years ako doon, nung teenager ako, and totoo po, promise, ito na rin ang itsura ko. Nung pumunta kami doon, napakahigpit ng Saudi Arabia, as in, napaka-imposible na may isang local Saudi na makakakilala kay Jesus. Ganun kahigpit. As in, naranasan po namin na pinaka-busiest na araw ng mga pulis sa Saudi Arabia, ito, Pasko at Holy Week. Hinuhuli ang mga magpapasko, hinuhuli ang mga mag-Holy Week. Ganun kayo. When I first came to Saudi Arabia, I was 15 years old. Nung muli ako bumalik, kasama ng misis ko noong 2022, I was 51. So 15, tapos 51. Tapos pagbalik namin ng Saudi Arabia, gulat na gulat kami. Kasi yung dating open na ngayon. Okay, maganda parang pang-siword talaga gumawa ko. At ang sabi ng mga Pilipino, when openness started, alam niyo sa Saudi Arabia ngayon, mahuhuli na lang kayo, hindi dahil nag-worship kayo. Mahuhuli na lang kayo kasi pumarata kayo sa gate ng kapitbahay. Hindi na dahil dun sa, kasi nag-worship kayo kay Jesus. And ina-attribute ng iba't ibang mga lahi na nasa Saudi Arabia kung bakit naging open ang Saudi Arabia now. And we believe it's just a season. Dahil sa mga sakripisyo, prayer and worship ng mga naunang mga Pilipino sa Saudi Arabia. And I was a witness to that. Nung nasa yan po kami, wala namang church. Kami lang na pamilya ang nag-worship. Pero salamat kayo, tumutugon siya sa panalangin. At ito pa po maganda. Ngayon, there are about 3,000 local Saudi believers. Ito po na ito marami sa kanila kaya nakakilala kay Jesus kasi nakanalinipan nila si Jesus. Dahil nga doon, buhay ang katapang pagka sinabi mo kay Jesus ka. Years ago, itong ini-enjoy natin ngayon, free tayo mag-worship. Free kang tumalon, free kang pumalakpak, free kang kumanta.
na free ka rin namang magpaka-boring. Yung nakauulat na. Free ka din. Free kang huwag mag-cooperate. Free kang nakagano'n lang na nag-worship. Ito yung hinahanap nila kahit yung mga kapatiran natin sa China at North Korea. Na sana dumating yung panahon sa kanila, maging kapuha natin. Pag gusto mag-worship, pwede mag-worship. This song is very special kasi ang title po nito at ang takbo nito, Lord, maghahari ka sa buhay ko. Kasi ito po ang isang prinsipyong totoo. Ang sino magpagharian ni Lord, blessed. Ulitin ko yun. Ang sino magpagharian ni Jesus, blessed.
industry is music na minsan mapagkakamalang pareho din lang naman to ng mga tugtugan sa bar o yung tugtugan sa kung saan mang places na may music. And yet the difference lies with this. Sa mga ganito pong gawain, sa mga ganitong event, whether it's here, and the Lord has allowed us to play for 5 people. We've experienced to play for 50 people, for 500 people. Alam niya yung kasunod. Because He has allowed us to play for about 500,000 people. Siguro the largest that we've been able to minister to play music and then lead worship was about 1 million people. Pareho din lang yung pakiramdam. The Lord has taught us na huwag tumingin sa dami o konti ng tao. Kasi ang katotohanan, there's only one audience for this type of music. It's for an audience. And you know what? The pandemic was a good lesson that there's only one audience. And His name is Jesus. But having said that, yung mga ganito pong gawain, lugi ka. Lugi ka. And I'm speaking to those who are ano ba tawag ko? Orchestra ba yun o ba? Hindi ko na kasi inabot yun. Kakapatid na nasa taas at yung mga kapatid na nandito. Lugi ka pag na-entertain ka lang. Pag naaliw ka lang. Siguro, pwede na. Yung kahit paano naman, pag uwi mo mamaya, na-inspire ka naman kahit konti. O na-inspire ka naman pag uwi mo. Pero talaga, itong goal, hindi lang sa ganitong, ngayon, may worship time tayo. Pero kahit na yung worship service natin bukas, na hopefully, nandun pa rin tayo kahit nandito tayo ngayong gabi. Pinakamaganda, panalo tayo. Pag umuwi tayo, na ang Holy Spirit in-strengthen tayo. Yun yung pinakalakas. Ano yung sabihin mo? May problema ka pa naman eh. May bayarin ka pa rin next week. Hindi naman na-erase yun. Pero bakit? Dahil nagkaroon ka ng genuine encounter with God's presence. Hindi mo maintindihan, magpayapa ka kahit alam mo may naniningil sa'yo next week. Mukhang wrong crowd to. Mukhang hindi kayo sinisingil. Kayo yung naniningil. Yung payapa na yung sinisingil mo, yun yung hope. Wrong crowd niya ako. Naniningil nga yung mga nandito. Yung na-diagnose ka na may kikwek-kwek ka sa katawan. May nakakapa. Na ang totoo nakakatakot. Pero because you had a genuine encounter with God, alam na alam mo, Lord, pag pinagaling mo ko, praise God. Pero pag hindi, tulad ng sinabi ni Charlie Kirk, ang pwede na gawin sa'yo ng death, i-deliver ka kay Jesus. At paano nangyayari yun? You know what? When the Holy Spirit touches us, gawin po natin prayer nito. Banal na Espiritu, kami ang ibigin niyo. Banal na Espiritu, tanggapin po natin. Ibuhos niyo, ibuhos niyo, banal
na hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo. Kalakasan hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo. Ating nalalahanin, hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo. Kalakasan hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo. Isa po sa bisita namin church that actually hosted us in Seattle was this very special church na I pray that my own church catches their commitment and their love for Jesus. Kasi ganito po yung storya dun. May mga nakilala kami, pamilya, willing to leave their comfort zones. Trabaho nila, bahay nila, para lumipat sa ibang state kung saan sila pinapupunta ni Lord para mag-establish ng church doon. And guess what? They're not even funded by the church. They're using their own money. Nung nandun ako, napahiya ako. Kasi sa Pilipinas na, pinag-uusapan pa naman, huwag late sa service. Yung pala yung commitment na hinihingi. Huwag kang late sa service. Pero yung mga kapatid natin ko na pinag-uusapan, kung kailangan ibenta itong bahay, kung kailangan mag-resign sa trabaho, gagawin natin pag pinapupunta kami ng Panginoon.
isang pamilya sa kampo sa una sila. Tapos hindi din sila well off. Pero natutunan lang din na magtiwala kay Lord. At yung magtitiwala na yun, hindi din naman galing sa kanila. Kaya kailangan natin ng pagpapalakas ng banal ng Espiritu. Kasi doon mo lang magagawa yung mga hindi mo naman talaga kaya. At doon ka lang talaga magmumukhang loko-loko. At di ba ka ng loko-loko kung loko-loko ka kay Jesus. Dahil pag di ka loko-loko kay Jesus, isa lang ibig sabihin mo, loko-loko ka sa kalaban ka. May this be our prayers tonight. Kasi sino po maaamin sa atin dito, kailangan ko mag-inip, kailangan ko mag-alak para sa Panginoon. Last time, may this be our prayer. Banal na Espiritu, pag iniinip, kami ba iniinyo? Banal na Espiritu, ibuhos niyo, ibuhos niyo. Banal na Espiritu, pag-alala, kami maalalamin niyo, maalalamin niyo. Banal na Espiritu, ibuhos niyo, ibuhos niyo. Alam ko pong hindi ilingid sa atin ang nangyayari, lalo na sa ating pong bansa. Yung corruption, kanina nabanggit na ni Pastor Romel, yung DPWH. At hindi na naman ngayon yan dati pa naman yan. Kaya lang ngayon, mas parang yung mas kita-kita natin yung nangyayari sa ating bansa. At hindi lang yan sa bansa natin. Nangyayari din yan sa Nepal, Indonesia, at maging sa France. At kasabay ng pangyayari ito sa corruption na ito, nung nakaraang araw, ay nabalitaan natin kung ano yung nangyayari kay Charlie Kirk. Assassination, murder. So kitang-kita natin yung kasamaan sa mundong ginagalawan natin. Ano nga ba ang dahilan? Bakit may corruption? Bakit merong murder? Hindi lang nagkakasundo sa mga ideas ay binaril ng tao. Kasalanan po, kadahilanan kung bakit po nangyayari ito sa atin ngayon. Nais kung maunawaan natin na hindi lang naman yung sa gobyerno, hindi lamang yung pumatay kay Charlie Kirk, lahat po ng tao ay kasama po ako doon. Sapagkat sinasabi po yan sa banal na kasulatan that all have sinned and fallen short of God's standard of righteousness. At walang makakapagsabi naman sa atin ngayong gabi na ito na ako wala akong nagawang kasalanan simula nung lumaki ako. Alam po natin na lahat tayo ay may kasalanan. At dahil sa kasalanan, ang patutunguhan po natin, sabi nga yung being away from the presence of the Lord, at ito po yung tinatawag natin na impyerno. Diyan tayo papunta. Subalit, because of God's grace, love, and mercy, inabot niya po ang tao. Totoo po na walang makakapagligtas, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Subalit ang Panginoon ang siyang umabot sa tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Alam kong pamilyar po tayo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. God demonstrated His love towards us that while we were still sinners, Christ
died for us. Ang Diyos ang siyang umagot sa tao. Dalangin ko ngayong gabi na ito, dahil sa ino-offer ngayon ng ating Panginoon, ang kaligtasan, nawa tayo ay tanggapin natin yung ino-offer ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesus. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, wala pong maliligtas. Dahil kahit ano pong gawin natin, hindi ito aabot doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Ang pamantayan po ay yung kalwalhatian ng ating Panginoon, hindi sa atin. Kaya wala pong makakaabot doon dahil perfect yung gusto ng Panginoon at wala pong makakaabot doon. Kaya ang good news, ito yung magandang balita, tatanggapin natin yung ino-offer na kaligtasan ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. It's by faith. Paano nga ba yung pananampalataya? Ngayon po lahat kasi nakikita ko kayo dito, lahat kayo nakaupo dyan sa upuan kung saan kayo ngayon. Yan yung trust. Alam niyo ba, nakikita ko kayo, nagtitiwala kayo doon sa upuan. Inuupuan niyo na alam ko na hindi yan, alam ninyo na hindi yan mahuhulog or mababa na yung paa. Dahil kung alanganin kayo dyan, ay hindi ganyan ka-relax yung inyong pagkakahulog. Yan yung trust. Ilagay natin sa spiritual side, ibibigay niyo yung buong weight ninyo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung hindi pwedeng half-half. Na yung isang paa nandito, di ba yung isang paa nandito? Kailangan yung buo, 100% yung trust natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maaaring po ba kaya lahat at tumungo at tayo'y manalangin? Kaibigan, kung gusto mong tanggapin ang kaligtasan ngayong gabi na ito, na ino-offer ng ating Panginoon, maaari mong sampitin ang panalangin na ito. Itong panalangin na ito, hindi ito yung makakapagligtas sa iyo. Subalit ito yung tinatawag natin profession of faith. Yung iyong pananampalataya kay Kristo. Si Kristo lamang ang makakapagligtas sa iyo. Maaari mong sundin ang panalangin na ito. Panginoon, ngayong gabi na ito, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Lord, I need more than a second chance because I need a Savior. At ngayong gabi na ito, aking inilalagak ang aking pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siyang namatay, muling nabuhay, at muling babalik. Alam ko, Panginoon, na siya lamang ang aking tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sapagkat iyong ipinangako sa iyong salita na kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggan. And Lord, I just commit to you, Lord, ang mga tao, Panginoon, na tumanggap sa inyo. I pray that may your Holy Spirit continue to kapatuloy na mangusap sa kanila, Lord, sa hanggang mamaya, Lord, sa kanilang pag-uwi upang mas maunawaan nila kung sino nga ba si Kristo. Once again, Lord, we thank you. We worship you this evening in Jesus' name. Amen. After please stand and worship, you worship with us. Sa'yo, Diyos.
kinakalir ko mga pangako ni Lord eh. At isa sa kinakalir ko ng pangako niya, yung He heals all my diseases. Maganda pa ako. Kung meron ka mga paglalabang karapatan, magkakaroon ng karapatan bumalik. Hindi yung karapatan magkasakit. At ngayon, I just sense, ang maganda po dito, hindi naman ako nagpapagaling. Hindi isa sa amin walang nagpapagaling. Si Pastor Erwin, obviously, hindi rin niya i-claim yun. Pero may isang nagpapagaling, pangalan niya Jesus. So kung meron po kayong karamdaman, hindi kaya magandang karirin niya yung pangako niya na nagpapagaling siya ng Kristo. Makitaas po ang inyong kamay kung kayo yung may gusto kayo. Ito po specialty ni Lord yung mahihirap. Nakakita na kami ng mga may cancer na bumalik. Nakakita na kami ng mga hindi magkaanak, nagkaanak. Kaya ang paniwala ko po talaga din nakita ko na mula tigyawat hanggang cancer. Kaya nito. So kung ano man ang hindi naramdaman, sige po ang pangalan ng Panginoon. Kung ano man ang naramdaman, ito po ulit na kay Jesus lahat ng pinagaling niya, sabi niya, He is willing and He is able. So if you're that person, mabilisan lang po. Pakitaas ang inyong kamay. Huwag ka na mahiya kasi buhay mo yan. Panginoon, nakataas mo ang kamay ng inyong mga anak na nagsasabi, Lord, kailangan nila ng hipulin niyo. Lord, ano man yung maramdaman nila ngayon na hindi na namin maisa-isa, pero in their own communication with you, sinasabi mo nila, Lord, ibuhos po ninyo kagalingan ninyo sa kanila. Ano po man yung part ng katawan nyo na may nararamdaman nyo din yung sakit? Pwedeng sa breast, pwedeng sa puso, pwedeng sa tuhod. Kung ano man yun, pakilagay po yung kamay nyo doon. And in Jesus' name, we declare His healing upon you. In Jesus' name, amen. Ngayon po, ganito yan. Pagka uwi nyo, napansin nyo, wala na yung nakakapagod dito. Sabihin, i-report nyo po kay Pastor Erwin o sa church natin, wala na yung masakit sa tuhod ko. Tumububo. Yung mga ganang tipo. I-report nyo po. Bakit? Kasi gusto natin ko, thank you kay Lord. Maraming thank you. Amen? Ito po yung ligtas natin. Todo nyo na, yung parang nag-Red Bull kayo. Okay, kasi masaya to, promise, masaya. Tuturo mo na namin. Ganda yun, ganda yun. Yun yung mga nag-ibay. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisitaw si Jesus, nag-aalay. Tapos ikasisigaw. Yun, gano'n, parang gano'n. Subukan natin kayo lang madali na naman yung melody. 1, 2, naghahanap ako ng bagong backup singer, kaya galing ko. 1, 2, 3. Narito ang aming hindi ko makanta eh. Ang aming pagpupuri. Narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, nag-aalay. Feelings na lang. 1, 2, 3.
Nag-enjoy po ba kayo? Tutunan niyo po talaga na nakaka-bless sa gabi ito dahil sa pamamagitan ng mga awit na ito ay talagang naluluwalhati natin at nag-glorify natin ang Panginoon. Amen? And of course, nais kong pasalamatan si Pastor Romel, Sister Susan, and the rest of the group for sharing to us their God-given gifts to minister to people through songs and praises. Thank you so much po. At bago po tayo magbukas, at nais ko pong magbukas sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat sa pamamagitan ng mga awitin na ito. Naluluwalhati at nag-glorify namin kayo. Especially na i-express namin ang aming sarili dahil sa inyong kabutihan, katapatan, at kadakilaan. Lord, as we close this concert, this event, may we remember that it's more than just the songs that we sang. It's more than the praises that we offer. But most importantly, Lord, the relationship that we must have in Christ Jesus. Thank you so much, Lord. We give you all the praises. We give you all the honor, our adoration, our thanksgiving. And all we can say tonight, Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. been with me for more than 20 years sa Ministry na to, Pastor Tim. On drums, our only daughter, si Rachel. And of course, ang boss ko, si Pastor Susan. Sabay-sabay po natin kantahin, mahal na mga ganyan.